Hi guys, panibagong video, panibagong recap na naman ang hatid ko para sa inyo. Para sa videong ito hatid ko sa inyo ang isa na namang pangmalakasang novel adaptation romance anime series na na-release nito lang April 2025. Ngunit bago yan kung magugustuhan nyo ang recap nating ito, please subscribe and click the bell button upang updated ka sa ating mga susunod pa na pangmalakasang anime recaps. Huwag na nga natin itong patag-alin pa, simulan na natin. Paano kung isang araw nalagay ka sa isang sitwasyon kung saan kailangan mong pumili sa pagitan ng iyong best friend at iyong childhood crush, sino ang pipiliin mo? Ang iyong best friend na siyang naging kasangga mo ng mahabang panahon at kahit kailan hindi ka iniwan, o ang iyong childhood crush na una mong inibig at kailanman hindi ka nagawang kalimutan? Ito ang naging kwento ng isang binata na nakatakdang pumili sa dalawang tao na parehong may halaga at importante sa kanya. Nagsimula ang kwento sa nakaraan ng ating pangunahing bida na si Yu Natsumi, isang binata na miyembro ng isang science club at hilig ang paggawa ng iba't ibang uri ng flower accessories. Subalit, kahit may angking husay siya sa paggawa ng mga magagandang accessory, hindi pa rin matangkilik ng madla ang kanyang mga gawa pagkat hindi naman siya nabiyayaan ng talento pagdating sa pagbibenta, dahilan kaya dito nito nakilala si Inuzuka Himari, isang dalagang may angking ganda at may angking husay pagdating sa pagbibenta. Nang mag-cross ang landas ng dalawa sa science laboratory, dito unang naipakita ni Himari kay Yu ang husay nito sa larangan ng pagbibenta pagkat habang wala si Yu sa silid, nagawa na ni Himari may benta ang halos karamihan sa mga gawa ni Yu, at halos 15 katao ang pumunta upang bumili na nagresulta kaya sumatotal umabot sa halos 27 accessory ang kanyang naibenta. Dahil sa naipamalas ng dalaga, hindi ito lubos akalain ni Yu at habang ito'y nagpapasalamat hindi nito magawang tumingin ng diretso sa mga mata ng dalaga pagkat hindi ito sanay na humarap sa isang babae. Nang matanong ni Himari kay Yu kung ba't kinakailangan raw nitong magbenta ng halos nasa 100 accessory ayon na rin sa kanyang nalaman mula sa advisor nito, bago ito masagot ng binata, hindi nito magawang makapagsalita dahil na rin sa pagiging malapit sa kanya ni Himari, at dito rin ito napansin na tunay talagang maganda ang dalaga lalo na sa malapitan. Subalit tingin niya may ugali rin itong pagiging mapilit. Dahil dito nagtapat ito sa dalaga na pangarap raw kasi niyang maging ganap na flower accessory maker, subalit dahil sa kagustuhan ng kanyang mga magulang na maging isa na lamang siyang public servant, nagkaroon ng lamat sa kanilang pamilya na nagresulta sa isang pag-aaway. At dahil nais niyang mapatunayan ang kanyang sarili sa harap ng kanyang mga magulang, naisipan niyang magbenta ng 100 accessory tuwing magaganap ang culture festival. Dahil sa naikwento ng binata, labis itong ikinatuwa ni Himari pagkat hindi nito akalain na gagawa si Yu ng ganung uri ng plano at nasabi niya rin rito na nauunawaan niya ang mga magulang nito pagkat walang sino mang magulang ang papayag kung sakali mang magdesisyon na katulad ng ganun ang kanilang mga anak. Dahil sa pangmamaliit ni Himari kay Yu, natanong rito ng binata na kung sino ba raw ito. Subalit, hindi ito binigyang pansin ng dalaga imbes na tanong na lamang nito kay Yu kung ilan pa ang natitira nitong mga accessory na kinakailangang maubos. Nang masabi ni Yu na halos nasa 68 pa ang nasa mesa, nasabi rito ni Himari na magsasagawa na siya ng paghahanda upang sa gayon magawa niyang maibenta ang lahat ng ito sa susunod na araw at wika pa nito sa binata na wag na raw itong mag-alala at hayaan na lamang nito kay Inuzuka Himari ang bawat pagbibenta. Magmula ng araw na yun, nagsimula ang kanilang pagkakaibigan at dito na rin nagsimula na maging opisyal ng seller si Himari ng mga gawang accessory ni Yu. At salamat sa tulong ni Himari, bawat accessory na gawa ni Yu ay palagi na nitong naibebenta at sa loob ng halos 2 taon palagi ng tinatangkilik ng madla ang kanyang mga gawa. Hindi lang yun dahil nagawa na rin niyang magkaroon ng online store kung saan makikita ang kanyang mga gawa. Ngunit dahil isa pa rin siyang minor at dahil bago pa lamang din ang kanyang negosyo marami pa ring problema ang kanyang kinakaharap, subalit, hindi niya na ito inaalintana pagkat ang importante patuloy na siyang kumikita sa paggawa ng mga flower accessories. At dahil hilig niya ang paggawa ng ganitong mga bagay namuhay siyang mag-isa sa sarili niyang mundo ngunit kahit ganun hindi siya nakakaramdam ng lungkot pagkat mahal niya ang ganitong mga bagay at wala rin siyang pakialam, kung hindi man siya maunawaan ng iba. At kahit nasabi noon ng kanyang ate na labis ang kanyang pagiging introvert hindi niya yun binigyang pansin pagkat tanggap niyang ipinanganak na siyang ganito at tanggap niya rin na nakatakda na talaga siya bilang maging isang flower accessory creator. Dahil sa sobrang pagfo-focus ni Yu sa tuwing gumagawa siya ng mga accessory, hindi nito namamalayan ang nasa paligid nito tulad na lang ni Himari na halos 1 oras nang nasa tabi ni Yu at nagawa lamang siya nitong mapansin nang matapos na siya sa kanyang ginagawa. At dahil puro pagtatrabaho na lamang ang ginagawa ni Yu,
Iminungkahi rito ni Himari na pansamantala munang isara ang store upang magawa naman nilang makapagbanding bilang magkaibigan, na naunawaan naman ni Yu pagkat karapat-dapat niya namang pagtuunan ng pansin si Himari dahil kung wala ito wala rin silang store ngayon, isa pa sa nagdaang 2 taon simula nang sila'y nasa middle school pa lamang, malaki na ang nagawa ni Himari para sa pangarap na negosyo ni Yu. Sa nakaraan nang may tanong rito ni Yu ang rason ni Himari sa pagtulong nito na makamit ang hangad na negosyo ni Yu, nasabi rito ni Himari na wala naman siyang partikular na rason dahil para sa kanya handa niya itong gawin pagkat ito ang kanyang gusto, ang magbenta ng ganitong uri ng mga bagay. Dahilan kaya ng araw na yun buong puso na itong nagdesisyon na tumulong kay Yu sa pagbibenta ng mga gawa nitong accessory, isa pa handa niya rin raw itong gawin bilang kapalit na rin sa regalo na bigay sa kanya ni Yu. Inamin niya rin sa binata na matagal na rin kasi niya itong pinapanood dahilan kaya marami na siya ritong nalalaman. Halimbawa na lamang, alam niya na si Yu ang nag-aalaga sa mga bulaklak sa hardin na nasa likod ng kanilang eskwelahan at alam rin niyang binibigyan rin ito ng kanya-kanyang pangalan ang bawat bulaklak, at palagi rin itong naiiyak sa tuwing may pinuputol itong isang bulaklak. Habang nahihiya rito si Yu, nasabi rito ni Himari na hindi niya naman sinasadyang makita ang ganung mga bagay pagkat tanging pakay niya lamang ay ang accessory na naibigay ni Yu na balak niya talagang bilhin noon pa man subalit dahil sa pag-iba ng sitwasyon na pagdesisyonan ni Himari na tumulong. At upang matupad yun nagamit pa niya ang once in a lifetime niyang kahilingan sa kanyang kuya, kaya naman nais niyang akuin ni Yu ang responsibilidad sa tulong at mga magiging tulong pa ni Himari sa hinaharap sa pamamagitan ng magagandang kislap ng mga mata nito na dapat lamang raw nitong ipakita kay Himari. Pagkat ayon kay Himari gustong-gusto niya kapag nakikita ang mga kumikislap na mga mata ni Yu sa tuwing gumagawa ito ng mga accessory, mga magagandang mga mata na punong-puno ng dedikasyon. Kaya naman hiling ni Himari kay Yu, na sana tanging sa kanya na lamang raw nito ipakita ang magaganda nitong mga mata pagkat nais niyang tanging siya lamang ang makakita nito. At bilang kapalit, nakahanda raw siyang magbenta ng mga gawang accessory ni Yu kahit ilan man ito gusto. At handa niya itong gawin pagkat para sa kanya, nag-share sila ni Yu sa parehong tadhana. Kaya naman sa puntong ito, dito na siya opisyal na naghayag ng pagkakaibigan kay Yu at dito na rin sila nangako sa isa't isa na kailanman hindi sila magkakahiwalay. Habang kumakain, dito natanong ni Yu kay Himari ang patungkol sa agency na gustong kumuha kay Himari bilang model, na sinagot naman ng dalaga at ayon sa kanya tinanggihan raw niya ang alok na yun pagkat kung tatanggapin niya yun hindi na siya maaari pang mag-promote ng mga accessory ni Yu. Isa pa, bilang magkaibigan nararapat lamang raw na wala silang iwanan, at dito rin iminungkahi ni Himari kay Yu na kung sakali mang hindi raw ito makapagbukas ng store sa edad na 30, dapat nakunin raw nito ang responsibilidad sa pamamagitan ng kasal, sa madaling salita kapag nasa wasta na silang gulang at wala pa rin silang kanya-kanyang kasintahan bakit hindi na lamang raw sila ang maging mag-asawa. Hindi naman ito tinanggap ni Yu pagkat sa tuwing sinasabi ito ni Himari palagi na lamang siyang tinatawagan ng kuya nito at tinatawag na siyang little brother. Inasar naman ni Himari si Yu patungkol sa first love nito na nakilala nito nang siya'y nasa primary school pa lamang at hinala ng dalaga na may pagtingin pa rin doon itong ating bida. At dito nasabi ni Himari na mas maiigi na maghanap na raw itong si Yu ng tunay na babae na mamahalin nito. At ipinagtataka rin ni Himari kung bakit hanggang ngayon hindi pa raw ito nakikipag-date man lang sa iba. Nang matanong naman ni Yu kay Himari kung mananatili pa ba raw talaga ito sa kanyang tabi kahit na dumating na ang araw na kinakailangan na nilang mag-asawa, nasabi rito ng dalaga na oo. Ngunit, kapag dumating na raw ang araw na yun baka mapilitan na rin siyang mag-asawa sa pamamagitan ng arranged marriage. Kaya nga mungkahi niya rito kay Yu na kung sakali mang wala pa itong kasintahan sa araw na yun nais niyang sila na lamang ang maging mag-asawa. Hindi naman sigurado rito si Yu, dahilan kaya ipinaliwanag rito ng dalaga na posible talaga siyang maharap sa isang arranged marriage pagdating ng araw lalo na pagkatapos nila ng high school, at hindi na raw ito nakakapagtaka pagkat kabilang siya sa isang kilalang pamilya. Kaya naman worst case scenario maaari niyang mapangasawa kahit sino mang pipiliin ng kanyang pamilya kahit pa isang manyak na matanda. Ipinag-alala naman ito ni Yu kaya naman nasabi nito kay Himari na kapag dumating ang araw na yun nakahanda niya itong tulungan at handa rin niya itong ilayo. Dahilan kaya ikinatuwa ito ng labis ng dalaga at hindi nito akalain na naniwala si Yu sa kwentong yun. Kinagabihan habang nagche-check si Yu ng kanyang online store dito nito muling naalala ang nasabi noon ni Himari. Kung san dahil hirap raw silang magkaroon ng kani-kanilang kasintahan alok niya ritong pagtungtong nila sa edad na 30 pag wala pa rin silang kanya-kanyang love life bakit hindi na lamang raw sila ang maging mag-asawa. Isa pa magiging pabor rin raw ito sa kanila pagkat kung magiging mag-asawa sila wala na sa kanilang magiging hadlang at tuluyan na rin silang makakapagbukas ng isang store. Ngunit,
Tinanggihan nito ni Yu pagkat ang gusto raw niyang maging kasintahan ay isang mabait at kaaya-ayang dalaga, na siyang ikinatuwa ni Himari pagkat alam niyang ito ang sasabihin ni Yu at hindi niya rin akalain na ito ang unang beses siyang nabasted. Sa sumunod na araw, nang tanungin ng isang estudyante si Himari patungkol sa kung ano raw ang relasyon nito kay Yu, prangkahan nitong sinagot ng dalaga na wala na raw itong pake patungkol dun at dito rin nasabi ni Himari sa kanyang isip na walang karapatan ang sino man na husgahan ng pagkatao ni Yu pagkat hindi naman nila alam ang kahalagahan na meron nito. At dito rin napagdesisyonan ni Himari na nais niyang manatili bilang kasangga ni Yu bilang matalik na kaibigan at nais rin niyang magkaroon si Yu ng kasintahan na makakaintindi sa relasyon na meron si Yu kay Himari. Habang namimili si Yu ng maiinom, bigla naman itong napatingin sa papalapit na dalaga. At habang papalapit ito sa kanyang direksyon hindi niya rito akalain na labis rin ang angking ganda nito tulad ni Himari. At dito kahit alam niya sa kanyang sarili na hindi naman siya mahilig sa magagandang babae, di niya pa rin maitatangging napapatingin siya sa mga ito ngunit wala namang halong kamanyakan kundi dahil nais lamang niyang makakuha mula rito ng reference upang makagawa ng panibagong anyo ng isang accessory. Habang inaalam niya ang mga accessory na bagay sa dalagang nasa kanyang harapan, nakita niya mula sa kaliwang kamay nito ang isang bracelet na tinatawag na The Queen of the Night Flower, na nagawa niyang maibenta ng maganap ang Culture Festival, at labis niya itong ipinagtaka pagkat sa kanyang pagkakaalam tanging si Himari lamang ang bumili noon ng ganitong uri ng bracelet. Nang biglang masira't mahulog ang bracelet sa kamay ng dalaga, dahil sa labis na pagpapahalaga niya rito labis ang nadama nitong lungkot sa nangyari, na siya namang hindi akalain ni Yu. Dahilan kaya buong puso itong nag-alok sa dalaga na kung papahintulutan raw nito nais niyang muling ayusin para rito ang nasira nitong bracelet. At dito, hindi pa rin maipaliwanag ni Yu kung bakit hindi niya maiwasan na hindi tumingin sa kagandahan ng dalaga at kahit wala naman sa kanyang ugali ang tumingin sa taong ngayon pa lamang niyang nakilala hindi niya magawang maintindihan ngayon ang kanyang sarili. Nang akalain naman ng dalaga na creepy at manyak na tao si Yu dahil sa mga tingin nito at mga kakaiba nitong kilos na kanina pa napapansin ng dalaga, agad humingi rito si Yu ng paumanhin at nasabi nito na nais lamang niya itong tulungan, ngunit dahil sa kahihiyan kaagad na lamang itong umalis. Nang mabalitaan ni Himari ang nangyari, habang nasa klase nagawa nitong asarin si Yu dahilan kaya napikon rito ang binata subalit sa hindi nito inaasahan na baliktad pa ng dalaga ang sitwasyon at si Yu pa mismo ang nagawang pag-alitan ng kanilang guro. Matapos ang klase pinuri ni Himari si Yu pagkat nagawang mapunta sa karapat-dapat na tao ang gawa nitong first generation accessory, na ikinagagalak naman ng binata subalit ang hindi nito maunawaan kung isa ba talaga niya noong customer ang dalagang kanyang nakilala. Nang bumisita para kay Yu ang kaibigan nitong si Shinji Makishima na siya ring dating kasintahan ni Himari nang sila'y nasa middle school pa lamang, ipinakilala ni Shinji kay Yu ang kanyang childhood friend na si Ryan Enomoto aka Ren, na siyang nakita na ni Yu nitong nakaraan lamang. Ikinagulat naman ito ni Himari pagkat ang dalagang nakita ni Yu na si Ren, ay siyang ring childhood friend ni Himari. Dahil dito, naikwento rito ni Himari na si Ren ay kanyang ang childhood friend subalit hindi sila palaging nagkakasama noon pagkat magkahiwalay sila noon ng pinasukang middle school at nagagawa lamang nilang makapaglaro ilang beses kada taon nang sila'y nasa primary school pa lamang. At sa kanyang palagay related din raw si Ren kay Yu pagkat nang maganap noon ang pangalawang araw ng festival, si Ren at ang ate nito ang nag-promote at nagbenta ng halos lahat ng mga gawang accessory ni Yu. At dahil popular si Ren sa mga magazines tingin ni Himari na wala siyang panama sa talento na meron si Ren, na siya namang sinang-ayunan ni Yu at tingin rin niya hindi rin alam ni Ren na ang bracelet na kanyang pagmamay-ari ay siyang likha talaga ni Yu. Matapos yun, nang ipakita na ni Ren ang kanyang nasirang bracelet kay Yu, matapos itong suriin ng binata na sabi nito kay Ren na magagawa niya itong ayusin sa pamamagitan ng pagpapalit ng nasirang ritong parte. Nang sumang-ayon na rito ang dalaga, agad na rin itong sinimulan ni Yu at habang sinasagawa na nito ang pag-aayos, dito naman napansin ni Ren ang matinding pagpo-focus ni Yu na siya namang pinaliwanag ni Himari at ayon rito sa tuwing gumagawa raw talaga si Yu ng mga accessory dahil sa sobra nitong pagpo-focus, hindi na nito namamalayan ang nasa paligid nito. Matapos ang sinagawang pag-aayos ng binata sa bracelet ni Ren, pinagtawanan naman ito ng dalawa pagkat nagawa itong pagtripa ni Himari habang nagtatrabaho. Nang matanggap ng muli ni Ren ang kanyang bracelet, dahil sa tulong ni Yu buong puso niya itong pinasalamatan, at habang pauwi, dito naman natanong ni Ren kay Himari kung ano raw ang relasyon nito kay Yu. Ipinaliwanag naman ni Himari na kaibigan lamang raw ang tingin niya para kay Yu at ang nagustuhan niya sa binata ay ang ganda ng mga mata nito sa tuwing gumagawa ito ng mga accessories.
Subalit nang masabi rito ni Ren na mayroon siya noong taong nagustuhan subalit hindi niya ito masyadong matandaan at tanging nalaman niya lang ay gumagawa yun ng mga accessories, sa tulong ng bracelet na suot noon ni Himari, nakatiyak na siyang siyo nga ang tao na matagal na niyang hinahanap. Dahil dito hindi na ito naikaila pa ni Himari pagkat hindi niya maitatangging siyo nga ang taong yun, at hindi niya rin lubos akalain na may iba pang makakakita ng kahalagahan na mayroon siyo. Sa sumunod na araw, habang iniisip ni Yu kung kailan ang huli niyang pakikipag-usap sa babae bukod kay Himari, napansin naman nito ang kanyang ate na halatang pagod dahil sa naging night shift muli nito, na sinang-ayunan naman ng kanyang ate subalit dito rin ito nahalata na maging si Yu ay kulang din ngayon ng sigla dahilan kaya ipinaliwanag rito ni Yu na hindi raw kasi siya madaling nakakapag-adapt sa kinakaharap niya ngayong panibagong environment. Subalit nasabi rito ni Sakura na siyang ate ni Yu na ang pagsasagawa raw nito ni Yu ng mga accessories ay maituturing na mundo kung saan ito nag-iisa, at tanong nito sa binata kung ano pa raw ang posibleng pagbabago patungkol dun. Nang ibalita naman ni Yu sa kanyang ate ang sinagawa niyang pag-aayos sa bracelet ni Ren, nasabi rito ni Sakura na tingin niya magandang insentibo na rin raw yun pagkat hindi na lang si Himari ang pagbabasihan nito sa paggawa ng mga accessories dahil kung palagi na lamang raw nitong pagbabasihan si Himari, bawat magagawa nitong accessories ay magiging pare-pareho na lamang tulad ng isang stagnant miniature garden. Sa madaling salita, kinakailangan pa raw nito ni Yu na maglagay pa ng maraming passionate romantic feelings o kaya naman deep despair of rejection, at magiging madali lamang raw ito para kay Yu pagkat puno ito ng emosyon. Nang masabi ni Yu na maganda naman raw ngayon ang benta ng kanyang mga produkto, sinang-ayunan nito ni Sakura subalit pansin itong wala namang repeating customer si Yu. At dito nasabi ni Sakura na kung magpapatuloy pa raw ang ganitong takbo ng negosyo ni Yu at kung hindi man ito makapagbukas ng store sa edad na 30, ayon na rin sa naipangako nito noon, dapat lamang na manahin na lang nito ang kanilang convenience store at dapat na rin raw nitong pakasalan pagdating ng araw si Himari. Habang nasa klase, napagtanto rito ni Yu na tama lahat ng nasabi ng kanyang ate pagkat sa ngayon kakaunti pa rin talaga ang kanilang repeating customers at buong akala niya nasa tama na ang takbo ng kanyang negosyo ngayon subalit marahil gumagawa lamang raw siya ng excuse upang hindi subukan ang panibagong daan. Nang kamustahin naman ni Shinji ang paghaharap ni Ren at Yu sa Science Laboratory, hindi ito mabigyan ni Ren ng konkretong detalye patungkol sa mga naganap. Subalit hindi na yun alintana pa ni Shinji pagkat alam niyang inaalam lamang ni Ren kung si Yu ba talaga ang taong nagtapat sa kanya noon ng pag-ibig at ang tao rin na gumawa ng suot niya ngayong bracelet. Habang kasalukuyang dinidiligan ni Yu ang mga alaga nitong mga bulaklak bigla namang sumulpot muli sa likod nito si Himari at tinanong nito si Yu kung ano raw ang gumugulo sa isip nito pagkat pansin niyang may malalim itong iniisip habang nasa klase. Dahil dito, nasabi rito ni Yu na iniisip niya na raw kasing baguhin ang tema ng mga susunod niyang isasagawang accessories kung saan dapat na may halo na itong passionate romantic feelings at deep despair of rejection na ayon na rin sa mungkahi ng kanyang ate, na siya namang ikinatuwa ni Himari pagkat mukhang interesado na raw ngayon sa romance itong si Yu. Dahil dito sumang-ayon rito si Himari pagkat may punto naman raw ang mungkahi ni Sakura. At kung magpo-focus na raw sila sa sales kinakailangan raw nilang makita ang point of view ng kanilang mga buyers. Nang imungkahi naman ni Yu na romance na lamang ang kanilang maging bagong tema, agad itong sinang-ayunan ni Himari pagkat pasok naman raw ito sa kanilang target buyers which is ang mga kababaihan. Nang ipagmalaki pa ni Himari na bihasa rin siya pagdating sa romance, sa rason na rin na marami sa kanyang nagtatapat ng pag-ibig, tinanong ito ni Yu kung ano raw sa tingin nito ang ibig talagang sabihin ng pag-ibig o love. Direkta naman itong sinagot ni Himari at ayon sa kanya ang ibig sabihin ng love ay ang paghahangad ng halik sa isang tao. Isa pa para sa kanya ang pakiramdam ng paghahangad ng halik at ang romantic feelings ay nangyayari lang ng magkasabay. Nang matanong muli ni Yu na ano naman raw ang pinagkaiba nito sa pagnanasa, sinagot ito ni Himari na ang pagnanasa ay maituturing naman na antena ng romantic feelings. At bilang halimbawa, natanong ni Himari kung may nadarama ba raw na pagnanasa si Yu para kay Ren nang una niya itong makita, na hindi naman pinatotohanan ni Yu pagkat hindi niya naman naramdaman kay Ren ang pakiramdam na para bagang nais niya itong halikan. Nang mag-alok naman si Himari kay Yu ng halik, labis itong ikinagulat ng binata kasabay ng kanyang pagtanggi pagkat tulad ng nasabi kanina ni Himari ang paghahangad ng halik ay nangangahulugan na rin raw ng isang bagay tulad ng romance. Hindi naman ito alintana ni Himari pagkat matalik naman raw silang magkaibigan isa pa pareho naman raw silang hindi pa nararanasan ang pakiramdam ng halik. Kaya naman kung gagawin raw nila ito malalaman na nila ang nais nilang malaman, na ikinamangha naman ni Yu pagkat palagi na lamang nakakaisip si Himari ng magagandang ideya kahit pa ang logic nito ang siyang posibleng magpahamak sa kanya.
at para sa kanya, wala sino man na nasa tamang kaisipan ang hahalik ng kaibigan dahil lamang sa logic na nasabi ni Himari. Nang gumawa na rito si Himari ng hakbang upang maipakita kay Yu na wala naman sa kanilang epekto ang romance, at nang tuluyan na ring ialok rito ni Himari kay Yu ang isang halik, bahagyang nahiya rito ang binata at iniisip na lamang nito na maaaring nagbibiro lamang rito si Himari subalit nang makita nito ang ekspresyon at kasalukuyang kilos ng dalaga na pagtanto nitong seryoso nga rito si Himari dahilan kaya sa sobrang kabat pagtataka para nang sasabog rito ang kanyang puso. At nang malapit na sanang mangyari ang unang halik ng dalawa, di ito tinuloy ni Himari at nakuha pa nitong pagtawanan ang naging ekspresyon ni Yu na siya namang nahulaan na rin ng binata simula pa lamang umpisa kaya naman hindi na niya ito ikinagulat pa. Matapos yun nasabi rito ni Himari na alisin muna raw ni Yu ang mga schedule nito ng Sabado ng hapon pagkat may nakahanda na silang gagawin sa araw na yon. Pagdating ng itinakdang araw, sa pakiusap ni Himari sinundo si Yu ng kuya ng dalaga na si Hibari Inuzuka, na siya rin kumikilala kay Yu bilang bunsong kapatid na lalaki at si Hibari ay naging kaklase rin noon ng ate ni Yu na si Sakura. At habang nasa daan, napagkwentuhan nila rito ang pagkakaiba ni Yu at Sakura. Dahil ayon kay Hibari si Sakura ay masasabi niyang napaka-straightforward at prone ka rin kung magsalita at may angking taglay ring talino na kinokonsidera niyang magandang katangian nito. Magkaganon pa man di man katulad ni Yu ang ate nito may angking husay naman raw ito pagdating sa paglikha ng mga magagandang accessories. Pagdating ni Yu sa itinakdang lugar ng pagkikita, agad itong binati ni Himari ngunit ang agad nitong napansin kay Yu ay ang suot nito pagkat mukhang wala na raw alam itong si Yu pagdating sa fashion, na bahagya namang ikinayamot ng binata dahilan kaya nasabi nito sa dalaga na wala na raw kasi siyang oras upang makapagayos sa rason na agara na siyang sinundo ni Hibari. Hindi naman raw yun sapat na dahilan wika ni Himari pagkat may espesyal raw silang panauhin ngayon at dito na nga nito ipinakita ang isa pa nilang makakasama sa araw na ito na walang iba kundi si Ren. Habang nasa restaurant, natanong rito ni Himari na ano na raw ang magiging hakbang ngayon nito ni Yu para sa magiging panibagong style ng mga gagawin nitong accessories, na hindi pa naman naisip ng binata, dahilan kaya nasabi rito ni Himari na para makapag-isip raw ito ng susunod nitong hakbang kinakailangan din raw nitong tumingin sa mga panibagong anggulo. At ang tinutukoy niya ritong panibagong anggulo ay walang iba kundi si Ren, na siyang willing nang maging isa pang accessory model ni Yu. Ikinagulat naman ito ni Yu kasabay ng tanong kung paano raw nalaman ni Ren na gumagawa siya ng mga accessories, na sinagot naman ni Ren na nagawa niya lamang raw yung mapagtanto pagkat nung araw na inaayos na ni Yu ang kanyang bracelet nakita niya na marami nang nakahandang mga parte na ginagamit para sa mga accessories. Kaya nang malaman niya ang bagay na yon, naitanong niya kay Himari kung paano siya makakabawi kay Yu para sa pag-aayos nito sa nasira niya noong bracelet, at ang naisip ni Himari na paraan ay gawin na lamang si Ren na isa pang accessory model para sa mga produkto ni Yu. At bilang panimula sa pagiging model ni Ren, nasabi rito ni Himari na magkakaroon agad sila ng shoot sa isang western confectionery shop na hindi naman sinasang-ayunan ni Yu pagkat maaari raw silang maging istorbo sa negosyo ng iba. Sinagot naman ito ni Himari na wala na raw itong dapat ikabahala pagkat magiging kaunti lamang raw ang mga customers ng negosyong yun dahil sa magkasunod na holiday. Dahil dito, nang sumang-ayon na rito si Yu agad na rin silang pumunta sa Western Confectionery Shop at nang makakita rito si Yu ng iba't ibang uri ng mga accessories hindi nito mapigilang bumili dahilan kaya saglit nitong nakalimutan na may kasama itong dalawang dalaga. Nang isagawa na nila ang pamimili ng mga accessories na babagay kay Ren, natanong rito ng dalaga kung ano raw ang kasalukuyan nilang ginagawa kaya ipinaliwanag rito ni Yu na chini-check lamang raw nila kung anong kulay at kung anong accessories ang nababagay rito kay Ren. Nang mapansin ni Himari Yu na mukhang bagay rin kay Ren ang necklace, sinubukan rito ni Yu na maglagay kay Ren ng isa ngunit habang isinasagawa ito ng binata, dahil masyadong malapit si Yu kay Ren, hindi rito mapigilan ng dalagang mahiya't mataranta. Matapos ang pamimili nila ng mga parte ng mga accessories, napagdesisyonan na ni Yu rito na bumili naman ng mga bulaklak para sa gagawin niyang prototype upang sa gayon makapagdesisyon na sila sa panibagong produkto na ipepresenta nila para sa gagawin nilang photoshoot. Nang mamangha naman si Ren sa ganda ng mga makikita ritong iba't ibang klaseng mga bulaklak, ipinaliwanag rito ni Yu ang mga kaibahan ng mga bulaklak na naririto, na sinang-ayunan naman ng dalaga pagkat parang kagaya lamang raw ito ng dati, na ipinagtaka naman bigla ng binata, dahilan kaya umiwas na lamang pansamantala rito si Ren. Nang matanong na rito ni Himari kung ano ng bulaklak ang kanilang pipiliin, nasabi rito ni Yu na pipiliin raw nila ang klase ng bulaklak na may pagka-warm ang kulay,
Dahil dito nirekomenda rito ni Himari ang rose ngunit agad itong tinanggihan ni Yu pagkat maituturing lamang raw ang rose bilang thorn beauty na malayo sa personalidad na meron si Ren. Nang magpaalam saglit si Himari upang bumili ng maiinom, habang paalis na sabi nito sa kanyang isip na napagdesisyonan na niyang siya ang magiging tulay sa pag-iibigan ni Yu at Ren, pagkat iniisip niyang ipaubaya na lamang si Yu sa karapat-dapat na tao na kaya rin siyang maunawaan. Samantala, nang mapag-usapan naman si Himari ni Yu at Ren, naikwento rito ni Ren na nung una raw nilang pagkikita ni Himari ibang-iba ang ugali niya noon sa ugali niya ngayon pagkat kung ngayon masasabi nilang masiglahin at forceful si Himari, noon isa pa siyang mahinhin at isang taong nais lamang mapag-isa at nais lamang rin itong palaging magbasa ng aklat. Nang matanong naman ni Yu kung ano raw ang gustong bulaklak ni Ren para sa isa sa gawa niya ritong accessory, ipinagtaka ito bigla ng dalaga dahilan kaya ipinaliwanag muli rito ni Yu na kinakailangan raw kasi niyang isaalang-alang ngayon ang request ng kanyang model. Dahil dito, nasabi rito ni Ren na gusto niya ng malaking bulaklak, na pinagbigyan naman kaagad ni Yu pagkat tingin niya bagay raw ito sa personalidad na meron si Ren kaya naman iminungkahi rito ni Yu na piliin na lamang raw nila rito ang tulip flower, pagkat hindi lamang raw ito malaking bulaklak kundi pasok rin raw ito sa kanilang tema which is ang romance. Isa pa, ang tulip flower ay nangangahulugan rin raw ng love at sympathy at ang pamumukadkad rin raw nito ay nagbibigay sa tao ng iba't ibang impression. Habang ikinikwento nito kay Ren ang pag-aalaga at pagpapahalaga niya sa mga bulaklak, agad itong humingi ng paumanhin pagkat inakala nitong hindi gusto ni Ren ang mga ganitong klase ng mga pag-uusap, kaya naman muli itong humingi ng paumanhin dahil sa kanyang pagiging kakaiba kumpara sa mga normal na estudyante at nasabi rin nito na alam niyang boring ang kanyang mga kwento pagkat marami nang nagsabi sa kanya ng ganong bagay. Nang matanong naman ni Ren, kung bakit gustong-gusto raw niyo ang mga bulaklak, sinagot ito ng binata na simula raw kasi nang mapunta siya noon sa isang botanical garden kasama ng kanyang pamilya, nang mapahiwalay siya sa kanyang mga magulang may nakita siya noon na batang babae na napahiwalay rin sa mga magulang nito. Dahilan kaya magkasabay nilang hinanap ang kani-kanilang magulang. At habang iniikot nila ang lugar, binigyan niya noon ang batang babae ng bulaklak na siya namang tinanggap nito at inuwi pa nito bilang souvenir na labis niya ring ikinatuwa, kaya magmula noon, doon na rin nagsimula na magustuhan niya ang mga bulaklak. Nang magtapat naman na rito si Ren na siya raw ang batang babae na nakilala noon ni Yu, hindi ito lubos sa kalain ng binata at hindi rin ito lubos inaasahan na ang matagal na niyang hinahanap na babae, ay nasa harapan na niya ngayon. Matapos yun, habang sinusubukan ni Yu na tawagan si Himari, sumulpot namang muli rito si Ren upang hingin ang contact number ng binata. Samantala, habang nagpapahinga hindi naman maiwasan ni Himari na maging malungkot, pagkat tadhana na mismo ang naglalapit kay Yu at Ren, at nung una naisip niyang suportahan na lamang ang pag-iibigan ng dalawa subalit nang maglaon na pagtanto niyang nagkamali pala siya nang naging pas siya. Sa sumunod na 2 araw habang papunta ng eskwelahan, halata sa mga mata ni Yu ang labis na pagkapuyat dahil sa rason na hindi pa rin siya makapaniwalang muli na niyang nakita sa loob ng mahabang panahon ang kanyang first love na nakilala niya noon sa botanical garden. Nang muli namang magkita rito sina Yu at Himari bigla ritong ipinagtaka ng binata kung ba't malayo at para bagang may mali siyang nagawa kay Himari, dahilan kaya direkta niya itong tinanong patungkol dito. Subalit, hindi ito sinagot ng dalaga at nasabi na lamang nito na dapat raw silang lumayo sa isa't isa ng at least 3 metro. Nang sumulpot naman bigla rito si Ren upang bumati sa binata ng magandang umaga, dahil sa tingin ng dalaga nagawa na rin itong batiin ng binata. Samantala nang mapansin pa rin ni Yorito na nilalayuan pa rin sila ni Himari, nagpasya na rito si Ren na gumawa ng hakbang upang lapitan na sila nito. At nang ito'y magtagumpay, bago sila pumasok sa kani-kanilang silid-aralan, binigyan muna si Yorito ni Ren ng handmade cookies na personal nitong gawa bago ito nagpaalam at tuluyang umalis. Natuwa at inasar namang muli ni Himari si Yu dahil sa pagiging close na nito kay Ren na hindi naman ikinakaila ni Yu subalit nasabi nito na kahit si Ren man raw ang kanyang first love na nakilala niya noon sa botanical garden hindi raw ibig sabihin nun na may feelings pa rin siya para kay Ren. Kaya naman wag nang umarte pa raw itong si Himari ng kakaiba sa tuwing mapag-uusapan nila si Ren at hindi rin raw niya maunawaan kung ba't nais rin ito ni Himari na magkaroon sila noon ng kiss experience. Nang biglang mapansin ni Yu ang naging reaksyon ni Himari nang masabi niya rito ang patungkol sa halik, ipinagsawalang bahala niya na lamang ito at nasabi na lamang niya na wala talaga sa kanilang namamagitan ni Ren, na hindi naman nais pang marinig ng dalaga kaya naman nagpaalam na rin ito bago ito tuluyang umalis.
Matapos yun, muling nagkita-kita ang tatlo sa science laboratory upang makita ang isinasagawa ni Yu na paghihiwalay ng mga components at kulay ng mga bulaklak upang sa gayon maging kaaya-aya ang mga ito kapag ginawa na ang mga itong accessories. At dahil mahilig mangulit si Himari sa mga ganitong sitwasyon, pinakiusapan ni Yu si Ren na pansamantala muna nitong hawakan at pigilan si Himari sa isasagawa nitong pangungulit. Matapos ang naging pagtatrabaho ni Yu, ikinadismaya naman rito ni Himari na hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na mangulit muli kay Yu, hindi tulad noon nang sila pa lamang dalawa ang magkasama. Natingin naman ni Yu na hindi raw dapat ito sabihin ni Himari sa harap mismo ni Ren. Subalit, hindi huminto ito si Himari at natanong pa nito kay Yu na kung wala ba raw si Ren rito kasama nila. Gagawin na ba raw nila ang naputol nila noong kiss experience? Bigla naman itong ikinagulat at ikinayamot ni Yu dahilan kaya habang gulat at nakikinig rito si Ren nagpaliwanag at nilinaw rito ni Yu ang mga pinagsasabi ni Himari patungkol sa kiss experience, subalit, pinagpilitan pa rin rito ng dalaga na binalak nga nila noon ni Yu na mag-kiss, na hindi naman lubos sa kalain ni Ren, kaya naman dahil sa kanyang mga narinig na pagdesisyonan na muna nito na pansamantala munang umalis. Dahil dito, dahil tagumpay ang naging pang-aasar ni Himari kay Yu, Ren labis niya itong ikinatuwa na kabaliktaran naman ang nararamdaman ni Yu. Ngunit, nang lumapit ito kay Himari tinanong muli ito ng dalaga na nais ba raw talaga nito na gawin ang halik na hindi nila natuloy noon. Hindi naman ito alam ng binata dahilan kaya ipinaliwanag rito ni Himari na ayos lamang raw kung gagawin nila ito pagkat iniisip naman na ni Ren na tunay na silang nag-kiss. Isa pa gagawin naman raw nila ito pagtungtong nila sa edad na 30. Higit sa lahat matagal na rin raw silang magkasama sa paggawa ng mga love accessories kaya ano pa raw ang magiging rason kung ba't hindi nila ito maaaring gawin. Nang makita rito ni Yu na seryosong nais ng dalaga na sila'y mag-kiss, hindi na rin napigilan rito ni Yu ang kanyang sarili dahilan kaya kusa nang gumalaw ang katawan nito. Subalit nang malapit na sana niya itong mahalikan napansin bigla nito na kinunan siya ni Himari ng litrato habang nasa nakakahiyang sitwasyon, kaya hindi na naman siya makapaniwalang nagawa na naman siyang maisahan ni Himari. Subalit nang magpaalam at umuwi na ang dalaga, habang nasa bus bahagya itong nalungkot pagkat habang tumatagal mas lalo na niyang nagugustuhan ang kanyang matalik na kaibigan. Sa sumunod na araw, lubos ikinamangha ni Ren ang resulta ng nagawa ni Yu sa mga bulaklak at dito rin nasabi ni Yu na ito na raw ang mga bulaklak na kanyang gagamitin, at nais na rin raw niyang makapagdesisyon sa magiging direksyon ng mga accessory at nais na rin niyang isagawa ang kanilang magiging photoshoot. Dahil dito upang makapaglikha na si Yu ng mga panibagong accessory sinagawa na nga niya rito ang pagkuha kay Ren ng litrato bilang basihan, subalit dahil tingin niya parehas lamang ang mga post nito sa nagagawa na noon ni Himari, nang makita nito ang bracelet ng dalaga iminungkahi nito kay Ren na maging isa raw itong Queen of the Night tulad ng suot nitong bracelet na hindi naman maunawaan ni Ren. Dahil dito, dahil hindi magawa ni Yu na maipaliwanag kay Ren ang ibig niya ritong sabihin, si Himari na mismo ang gumawa ng paraan sa sitwasyong ito. At sa maikling bulong lamang ni Himari kay Ren, ikinagulat at ikinamangha ni Yu ang naging reaksyon bigla ni Ren na nakunan niya kaagad ng litrato at masasabi niyang perpektong halimbawa ng Queen of the Night. Subalit, nang ipagtaka ni Yu ang nabulong ni Himari kay Ren, nasabi rito ni Himari na wag na raw nilang isipin pa ang bagay na yun pagkat isa lamang raw yung biro, na ikinayamot naman ni Ren dahilan kaya hindi nito napigilan na magalit kay Himari. Habang pauwi, nang mapag-usapan nila rito ang kagandahan ni Ren na tanong rito ni Himari kung ipagpapatuloy pa ba raw nito ni Yu ang paggamit ng red tulip flower, na sinagot naman ng binata na oo, pagkat nagre-representa raw yun ng love confession na pasok naman sa tema nilang pag-ibig o love. Nang hilingin naman ni Himari na gawan rin siya ni Yu ng ganoong uri ng accessory para sa sitwasyon kung sakaling magkagusto man siya sa isang tao. Tinanggihan nito ni Yu pagkat nais niyang mapanatili ang kanilang pagiging magkaibigan, na tinanggap naman ni Himari subalit sa puso nito tingin niya hanggang pagkakaibigan lang talaga ang tingin sa kanya ni Yu. Habang nagpapahinga, hindi inaasahan ni Himari na na-reject na naman ni Yu ang kanyang feelings at ang mas lalong nagpapalungkot sa kanya ay ang nasabi ni Yu na magkaibigan lamang raw sila. Alam niya naman na ayaw talagang subukan ni Yu na tawirin ang linya ng kanilang pagkakaibigan, kahit pa iparealize niya kay Yu na hindi na lang pagkakaibigan ang tingin niya para rito. At simula nang makita niya ang love sa ekspresyon ni Yu, hiniling niyang sana makita niya Yu ng malapitan pagkat nais niyang muling makita ang magandang mga mata ni Yu na punong-puno ng passion, subalit, ang tanging hadlang lamang sa bagay na yun ay ang kanilang pagkakaibigan. Alam niyang dapat simula pa lamang itinigil na niya ang pagkakaibigan nila ni Yu upang makabuo ng mas malalim pa ritong ugnayan subalit mas pinili pa rin niya ang pagiging mag-best friend nila ni Yu upang makatakas sa katotohanan, na nagresulta ng kanyang pagkatalo.
Kaya naisip niyang kinakailangan niyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang at least hindi na siya matalo pang muli. At para manatili pa rin siyang kaibigan ni Yu, kinakailangan niyang maging matatag. Nang magkita-kita ang mga magkakaibigan sa isang restaurant, dito na ipinakita ni Yu ang nagawa niyang prototype na isang uri ng hairpin na gawa sa tulip flower. At nang subukan niya na ito kay Ren, naging bagay at akma ito sa ganda ng dalaga. Matapos yun, iminungkahi rito ni Shinji na bakit hindi na raw gawing exclusive model ni Yu si Ren pagkat kung pagbabasihan raw nila ang level at completion ni Ren sa mga accessory nito ni Yu, hindi makakailang na babagay raw talaga ito sa trabaho. Hindi naman ito tinanggihan ni Yu pagkat totoo naman ang mga nasabi ni Shinji, kaya hindi raw siya tumututol na maging exclusive model si Ren ng kanyang mga accessories. Subalit, nagalit at hindi naman sumang-ayon rito si Himari, dahilan kaya nauwi ito sa pagtatalo nila ni Shinji sa kung nararapat ba o hindi si Ren sa posisyon. Ngunit, nang mapag-isipan nito ni Yu, pumayag pa rin ito sa mungkahi ni Shinji, pagkat pansin niya raw kasing parang kakaiba ang bawat kilos nito ni Himari nitong mga nakaraang araw at parati na lamang raw itong nagpapahiwatig ng pagmamahal. Kaya naman kung hindi naman raw nito talagang nauunawaan ang ibig sabihin ng romance, wag na raw nitong subukan pang puwersahin ang sarili nito at feelings nito kay Yu. Isa pa, nakakaabala na rin raw para kay Yu kung parati na lamang yung gagawin ni Himari. At sa isip ni Yu maaari raw talaga kasi siyang tuluyang magkagusto kay Himari kapag ipagpapatuloy pa ng dalaga ang pagpapahiwatig nito ng pagmamahal para kay Yu. Nasaktan naman ang dalaga sa mga nasabi ni Yu kaya naman dahil sa sama ng loob at inis, sa pamamagitan ng poker face nito itinuring nito si Yu bilang basahan at sa punto rin ito opisyal na rin itong tinapos ang pagkakaibigan nila ni Yu. Sa sumunod na araw, hindi mawala sa isip ni Yu ang naging asal sa kanya ni Himari at hindi rin niya maunawaan kung bakit raw ito nagalit gayong sang-ayon naman ito noon na maging kanilang exclusive model si Ren. Dahil pa rin sa naging alitan ng dalawa, pinanindigan naman ng dalaga rito ang hindi niya pamamansin sa binata. Subalit, dahil sa salungat na kilos nito nagagawa itong mabasa ng ating bida kaya't bahagya itong inasar ng binata, na siya namang naging matagumpay. At nang makakuha na si Yu rito ng pagkakataon upang makausap si Himari, nasabi nito rito na dahil sa sitwasyon raw nilang ito parang malabo na raw na makabuo pa sila ng shop ng magkasama sa hinaharap. Dahil dito, ikinalungkot ito ng dalaga, at nang mapansin sila rito ng kanilang mga kaklase inakala nila ritong masamang tao si Yu dahil sa pagpapaiyak raw nito kay Himari. Samantala, sa puntong ito isang mensahe naman ang ipinadala ng dalaga kay Yu at nakasaad rito na tinanggap ng dalaga ang alok ng isang agency sa Tokyo kaya't sa lalong madaling panahon isasagawa na raw nila ang pagsasaayos ng mga kinakailangang dokumento para sa paglilipat ni Himari ng eskwelahan. Dahil sa nalaman ng binata kaagad nitong hinanap ang kinaroroonan ng dalaga at sa kanyang paghahanap dito naman ito nakasalubong sa daan si Ren na nakatanggap rin ng parehong mensahe mula kay Himari. At dahil sa mensaheng ito sinisirito ni Ren ang kanyang sarili pagkat siguro ang paghahangad raw niyang maging model ni Yu ang siyang naging dahilan ng lahat ng ito. Hindi naman ito sinang-ayunan ng binata pagkat hindi raw yun totoo. Magkaganon pa man, kinakailangan pa rin raw nilang makausap si Himari patungkol dito. Dahil dito bilang solusyon ginamit ng dalawa ang mga paboritong pagkain ni Himari bilang bait upang sa gayon magawa nila itong mahulit makausap. Naging matagumpay naman ang kanilang naging plano subalit nang makausap na rito ng binata ang dalaga, inis pa rin rito si Himari kaya't hindi niya ito pinapalapit sa kanya at nagdesisyon muli itong umalis. Ngunit, nang magawa itong maabutan ng binata, hindi na ito nakatiis kaya't naglabas na ito ng sama ng loob kay Yu. Hindi naman maunawaan ng binata ang pinanggagalingan talaga ng inis ng dalaga at di rin niya maunawaan kung ba't kinakailangan pa itong humantong sa pagpunta nito ng Tokyo. Kaya't ipinakiusap nito rito na kung matalik raw silang magkaibigan sana sabihin raw nito ang talagang seloobin nito. Subalit, hindi pa rin ito pinakinggan ng dalaga imbes na gawa pa nitong magpumiglas kay Yu kaya't dahil dito hindi sinasadya rito ng binata na matamaan ang kwintas ng dalaga dahilan ng pagkasira nito. Dahil sa nangyari, totoo nang napaiyak rito ang dalaga pagkat hindi niya akalain na ganito pala ang kahahantungan ng lahat at dahil dito nasabi nito sa binata na siguro para raw kay Yu isa lamang siyang propman na basta na lamang itatapon pag wala ng halaga. Itinanggi naman ito ng binata, dahil dito tinanong ito ng dalaga na kung ganun bakit raw nito ginawang exclusive model si Ren gayong nangako raw ito sa kanya noon na ang posisyon na yun ay tanging sa kanya lamang at nangako rin ito noon na bawat bagong palamuti na magagawa nito ay una niyang masusuot. Ngunit ngayon, tila nagbago na raw ang lahat. At siguro dahil raw ito sa may gusto ito para kay Ren kaya't nais na nito ngayon na si Ren na ang unang magsuot ng mga likha nito.
Isa pa alam rin raw niyang may pagtingin raw talaga itong si Yu para kay Ren at tanggap raw niya ang bagay na yun kaya nga nagdesisyon siyang maging kanilang tulay, subalit ngayon, hindi na niya matatanggap na maging pangalawa lang, kaya naman nagdesisyon na siyang pumunta sa sinumang tao na talagang may kailangan sa kanya. Matapos yun, habang iniisip ni Yorito ang bawat mga nasabi ni Himari, kinausap naman ito ni Shinji patungkol sa suliranin nito at inamin niya rin kay Yu na nagawa niya raw na imungkahi rito si Ren na maging exclusive model pagkat nais niya raw na mas mapalapit pa ang mga ito sa isa't isa. Pinayuhan rin ito si Yu na tiyakin raw nito ang nararamdaman nito pagkat ang pag-ibig ay sadyang mahirap raw talagang unawain. Isa pa kung tuluyang maging love interest raw nito si Ren tiyak na masasaktan lang ang dalaga kung patuloy pa rin itong magiging malapit kay Himari. Higit sa lahat, napapansin na rin raw niyang nagsisimula nang makita ni Yu si Himari hindi bilang kaibigan kundi isa ng ganap na babae. At kung hindi raw ito totoo wala naman raw itong rason upang magkagusto at mahulog kay Ren, kaya naman ang kailangan raw nitong gawin ngayon ay pumili kung ano ang mas importante at kung ano ang mas nangingibabaw sa puso nito. Nasabi rin ni Shinji na kung pipiliin raw nito si Ren tiyak na magiging rason nito ng tuluyan nilang paghihiwalay ni Himari ng landas. At patuloy nito ang pagdedesisyon ni Himari na pumunta ng Tokyo pagkat nararamdaman nito na hindi niya ganap na makakalimutan si Yu kung hindi siya magpapakalayo-layo. At tiyak rin na pag nangyari ang bagay na yun, araw-araw ring sisisihin ni Ren ang kanyang sarili. Kinagabihan, sa pamamagitan ng text tinanong muli rito ni Yu kung totoo bang pupunta si Himari sa Tokyo, na siya namang agad na pinatotohanan ng dalaga pagkat nais niya raw na makita ang kanyang halaga na hindi nakikita't pinapahalagahan ni Yu. Subalit sa isip ng binata totoo raw niyang pinapahalagahan si Himari pagkat kung hindi raw dahil sa dalaga patuloy pa rin niyang mararanasan na maging mag-isa, at salamat rin raw kay Himari patuloy pa rin siya ngayong nakakagawa ng mga aksesorya. Dahil dito, tinanong nitong muli si Himari kung wala na ba raw talaga itong pag-aalinlangan, na siya namang muli nitong pinatotohanan, kaya't muli ritong naisip ng binata na siguro hindi na raw maaayos pa ang lahat. At kung sakali rin na pumunta ang dalaga sa Tokyo tiyak na makakakuha raw yun doon ng popularidad, magkaganon pa man, hindi pa rin sumuko rito ang binata at napagdesisyonan pa rin itong patuloy na manuyo sa dalaga. Samantala, ikinatuwa naman ni Himari ang bawat nangyayari subalit nang muli nitong maalala ang pagkasira ng kanyang kwintas hindi nito napigilan na maging muling malungkot. Magkaganon pa man ipinagsawalang bahala na lamang niya ang nangyari. Pagkat maaari naman raw siyang mag-demand kay Yu ng panibagong kwintas at tiyak na gagawin raw ni Yu ang lahat para lamang makuha ang pagpapatawad ng dalaga. Subalit, kinabukasan kaagad na napansin rito ni Himari na taliwas sa kanyang espektasyon ang nagiging kilos rito ngayon ng binata, at sa pagdaan ng bawat araw hindi nga nangyari ang inaasahan niyang gagawin ni Yu para lamang mabalik ang kanilang pagkakaibigan. Nang makita rin ito ang imahe ni Ren na may kasamang lalaki, inakala kaagad rito ni Himari na si Yu ang taong yun. Kaya naman naisip nito na posibleng hindi na nga sila magkabati pa ng binata dahilan kaya maaari ring matuloy na nga ang pagpunta niya ng Tokyo. Habang naghahanda ng merienda rito ang dalaga, napansin naman ng kuya nito na parang hindi na raw nagkakausap nitong nakaraang linggo sina Yu at Himari kaya tinanong nito ang dalaga kung ano ang nangyari. Nang aminin ng dalaga ang bawat mga naganap labis itong ikinainis ng kanyang kuya pagkat parang ipinapahiya raw nito ang pangalan ng kanilang pamilya. At ipinamukha rin ito kay Himari ang kanilang naging kasunduan noon kung saan pinagbigyan niya ito sa once in a lifetime nitong hiling at para lamang matupad niya yun nakiusap pa siya sa Enomoto family upang ipromote ang mga gawang aksesorya ni Yu. Inamin naman rito ni Himari na nagawa lamang raw niyang magalit kay Yu pagkat nagsisimula na raw siyang magkagusto sa binata. Dahil dito, pinapili ito ng kanyang kuya kung ano raw ang mas importante, ang pag-ibig na nararamdaman nito para kay Yu, o ang kagustuhan nitong mapasakamay ang binata. Ipinaliwanag rin rito ng kanyang kuya na kahit gaano man raw karami ang salapi na nasa kamay nito imposible pa ring mabili nito ang kahit anumang bagay, kaya naman payo niya kay Himari na mamuhay raw ito na katulad sa kanyang kuya kung saan handang itapon ang 99% ng bagay upang magwagi sa 1% na kanyang lubos na pinapahalagahan. Dahil dito, sa sumunod na araw lakas loob nang nakipag-usap si Himari sa binata sa science laboratory subalit dahil hindi niya alam kung saan magsisimula, ang binata na mismo rito ang unang lumapit at naibigay nito rito ang isang notification of withdrawal, na labis na ikinagulat ng dalaga kaya agad niyang tinanong si Yu patungkol dito. Dahil doon, inamin na rin rito ng binata na plano na rin raw niya kasing umalis na ng eskwelahan at lumipat na rin ng Tokyo kasama itong si Himari, pagkat napag-isip-isip raw niya kasing si Himari talaga ang mas importante sa kanya. Hindi naman ito lubos sa kalain ng dalaga pagkat kung gagawin raw ito ni Yu, posibleng hindi na ito makagawa pa ng mga aksesorya pagdating nito ng Tokyo.
Wika naman ng binata na kahit magkaroon man raw siya ng magandang accessory shop magiging boring pa rin raw yun kung wala naman itong si Himari. At tanong niya rin rito na ano raw ang kahulugan ng kanilang pagsasama kapag hindi na sila nakakagawa pa ng mga aksesorya. Wika naman ng dalaga na marami raw silang ibang magagawa, pagkat bawat bagay na ginagawa raw nila ni noon ng magkasama, ay lubos niyang gusto't pinapahalagahan. Kaya naman dahil dito, agad nitong pinunit ang withdrawal letter ng binata pagkat hindi na raw ito kailangan dahil hindi naman siya pupunta talaga ng Tokyo, na hindi naman maunawaan ng binata at buong akala niya pupunta talaga si Himari doon upang makakuha ng popularidad, na itinanggi naman ng dalaga at nasabi na lamang nito na ibalik na lamang raw nila ang kung ano ang meron sila noon at tanggap niya rin raw kung kukunin pa rin nila si Ren bilang model ngunit sana una muna raw siyang i-prioritize nito ni Yu. Nang ibigay naman ng binata rito ang kapalit sa nasirang kwintas ng dalaga, labis itong ikinatuwa ni Himari pagkat isa itong soft wind flower miniature na nakalagay sa isang singsing na sumisimbolo sa kanilang pagkakaibigan at nag-iisa lamang ito pagkat natatangi lamang ito para kay Himari. Inamin rin rito ng binata na kahit magkaibigan lamang raw sila ng dalaga, hindi raw ibig sabihin noon na hindi niya na ito pinapahalagahan, imbes mas may halaga pa raw ito kumpara sa iba. Ikinatuwa naman itong muli ng dalaga at habang nasa likuran nito ng binata at habang isinusuot nito rito ang bigay sa kanyang singsing, ipinaalala nitong muli sa binata ang kanilang naging kasunduan noon na pagtungtong nila ng 30 kapag pareho pa rin raw silang single, sila na lamang ang magiging mag-asawa. Noon pa man, nakatatak na talaga sa isip ni Yu ang hilig nito sa mga bulaklak kaya naman sa oras na magkaroon na raw ito ng sariling shop nais niyang gumawa ng mga aksesorya sa pamamagitan ng mga bulaklak na kanyang pinalaki at personal na inalagaan pagkat ang mga bulaklak raw na kanyang napalaki ay ang anyo ng kanyang passion. Matapos ang klase, nang nagmamadali na sana itong lumabas ng silid-aralan, bigla namang bumungad sa harap nito ang dalaga na nagawa na naman siyang asarin sa harap ng ibang estudyante. Habang nasa hallway, nahalata naman ng binata sa mukha ng dalaga na dapat ay maging masaya na lamang raw siya pagkat nagawa siyang sunduin ng pinaka-cute na dalaga sa buong campus. Nang pagdiskitahan naman sila rito ng ibang estudyante kasabay ng pangmamaliit rin ng mga ito sa binata dahil sa pagiging introvert raw nito, kaagad naman itong pinagtanggol ng dalaga at pinamukha rin ito sa dalawa na mas matino namang lalaki si Yu kumpara sa asungot na babaero na nasa kanilang harapan. Matapos yun, dahil napansin ni Himari na parang parati siyang iniiwasan ni Yu, kaagad niyang naitanong sa binata kung ano ba talaga ang rason nito. Dahil dito na ibahagi rito ni Yu na parang hindi kasi sila magka-level ni Himari pagkat sikat ito sa buong eskwelahan samantalang siya ay isa lamang ordinaryong estudyante na gustong palaging mapag-isa. Ayon naman sa dalaga, kung pinuproblema raw ni Yu ang kung ano ang sinasabi sa kanila ng iba mas mabuti na wag niya na lamang raw yung pansinin, na hindi naman kayang baliwalain ng binata pagkat nag-aalala raw siyang baka pagdating ng araw tuluyan ang mawalan si Himari ng mga kaibigan ng dahil sa kanya. Isa pa ayaw niya rin na maging dahilan upang kamuhian si Himari ng iba. Nang ipakita rito ng dalaga ang text sa kanya ng babaerong lalaki kanina na nagsasaad na nakipaghiwalay na raw ito sa kanyang kasintahan at ngayon nais na nitong manligaw sa kanya. At nang ipakita rin rito ng dalaga ang text naman sa kanya ng kasintahan ng babaerong lalaki na sinisisi siya sa paghihiwalay nila, nasabi rito ng dalaga na parati na lamang raw na ganito ang kanyang sitwasyon at kahit ayaw at pilit niyang iniiwasan na ma-involve sa ganitong mga pangyayari hindi pa rin niya ito naiiwasan. Kaya naman ang punto niya rito, hindi raw lahat ng inaakala nating maganda ay nangangahulugan ng dalisay, at para sa kanya, mas ninanais pa raw niya ang dalisay na mga bagay kung ikukumpara sa iba, tulad na lamang ng mga mata ni Yu sa tuwing gumagawa ito ng mga aksesorya. Matapos yun, upang hindi nalapitan pa si Himari ng ibang mga lalaki na isip niyang gamitin na lamang si Yu upang magkunwaring kanyang kasintahan, na hindi naman sinang-ayunan ng binata pagkat kung gagawin raw yun ni Himari, mas lalo siyang pag-iinitan ng ibang estudyante. Dahil dito, inalok na lamang rito ng dalaga na paano kung tutuhanin na lamang raw nila ang lahat, na hindi naman muling sinang-ayunan ng binata pagkat nangako siya ritong kailangang manatili lamang raw silang magkaibigan at kailangang wag rin raw silang magkagusto sa bawat isa. Subalit 2 taon matapos yun habang spring season ng kanilang pangalawang taon sa high school, dito na tuluyang inamin ni Yu sa kanyang sarili na totoong nagkaroon na siya ng pagtingin para kay Himari. Sa kasalukuyan, habang umuulan nakadama naman rito si Yu ng kaunting panghihinayang pagkat hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na tuluyang umamin kay Himari sa nakaraan nilang naging pag-uusap. Pagdating ng dalaga, upang hindi maging halata na may pagtingin rito ang ating bida, nagawa itong batiin ni Yu sa pakul na paraan, na siya namang ipinagtaka ni Himari pagkat sa kilos ngayon ni Yu para lamang raw itong nagpigigil ng sakit ng tiyan.
Nang mapansin naman ni Yu na hindi suot ngayon ni Himari ang bigay niya ritong singsing, ipinakita rito ng dalaga na kasalukuyan niya itong suot sa bandang leeg, pagkat, naisip niyang hindi raw magandang ideya kung isusuot niya ang singsing sa bandang daliri habang naririto sila sa eskwelahan. Nang may tanong naman ni Yu kung nais ba raw ni Himari ng bagong choker para sa singsing, agad itong tinanggihan ng dalaga pagkat sapat na raw sa kanya ang kasalukuyan niyang choker, isa pa, ito rin raw kasi ang kauna-unahang aksesorya na naibigay sa kanya ni Yu. Bigla namang nahalata rito ni Yu na masyado pala siyang malapit sa dalaga dahilan kaya't kamuntika na itong mawala sa sarili at kamuntika na rin itong masabi na napakaganda ng dalaga at labis niya itong mahal. At buti na lamang, tinanggap pa rin raw ni Himari ang bigay niya ritong singsing pagkat hindi raw kasi mawala sa kanyang isip noon ang posibilidad na baka hindi ito tanggapin ng dalaga. Nang magawa namang mabasa rito ni Himari ang eksaktong iniisip ni Yu patungkol sa singsing, bigla naman itong ikinagulat ng binata, dahilan kaya't nasabi rito ni Himari na kung gano'n na lamang raw siya kamahal nitong si Yu bakit hindi na lamang raw sila mag-date ng totohanan. Inakala naman rito ni Yu na nagbibiro na namang muli si Himari kaya naman upang makabawi na gawa nitong umamin sa dalaga ng kanya ring nararamdaman, kasabay rin ang mungkahi niya na kung maaari tutuhanin na raw nila ang lahat. Kahit alam naman ng dalaga na isa lamang itong biro ni Yu, nagawa pa rin niyang maapektuhan sa mga nasabi ng binata. Subalit, upang hindi maging awkward ang kanilang sitwasyon hindi niya ito ipinahalata kay Yu, kaya't inakala rito ni Yu na hindi umubra sa dalaga ang nagawa niyang peking confession kahit pa ito naman talaga ang totoo niyang nararamdaman. Nang saglit na magpaalam ang dalaga upang pumunta ng palikuran, dito na nito ipinakita na labis na siyang naapektuhan at kinilig ng dahil sa mga nasabi sa kanya ni Yu at inamin niya rin ritong saglit niya ring inakala na totoo ang mga nasabi sa kanya ng binata. Matapos yun, sobra namang ikinagulat ni Himari nang malaman na nagawa palang magpasa ni Yu ng kanyang midterm exam nang wala namang sinasagutang anumang katanungan, na hindi naman sinang-ayunan ng binata pagkat tingin niya may nasagutan naman raw siyang isa doon. At inamin niya rin rito na ang totoo na gawa lamang raw niya ang bagay na yun pagkat wala siya sa kanyang sarili sa araw ng pagsusulit at nakatulog rin siya sa mga puntong yun. At ang rason kung bakit nangyari yun ay dahil masyado raw kasi siyang naging abala sa paggawa ng mga aksesorya, kaya't ang nakikita ngayong paraan ng eskwelahan ay magbigay sa kanya ng supplementary exam upang magawa niyang masolusyonan ang naging ganitong pangyayari. Pinalakas naman ng dalaga ang loob ng binata at nag-alok rin ito ng tulong upang sa gayon maging handa si Yu sa araw kung saan magaganap ang supplementary exam nito. Matapos yun, nang aminin naman ng dalaga na alam na raw ng kanyang mga followers sa social media ang patungkol sa pagkakakilanlan ni Yu, ipinagsawalang bahala naman ito ng binata at ipinaalam niya rin na hindi niya raw yun alintana pagkat hindi naman yun nakakasakit sa kanya. Hindi naman sang-ayon rito ang dalaga pagkat kung malalaman raw ng mga tao na si Yu ang siyang gumagawa ng mga magagandang aksesorya baka maging sikat na raw ito sa lahat at pag nagkataon pag nangyari ang bagay na yun posibleng may isa na namang dalaga ang lumapit rito na siyang maaari nitong maging isa na namang panibagong model. Nasabi namang muli rito ni Yu na hanggat suot ng dalaga ang nag-iisang singsing na bigay niya para rito mananatili raw itong kanyang unang model. Hindi naman ito sinasadyang makita ni Ren kaya't dahil sa awkward na sitwasyon hindi na nakapagpaliwanag pa rito ang dalawa at napagdesisyonan na lamang rito ni Ren na umalis. Habang nasa klase, kasalukuyan namang iniisip rito ni Himari ang patungkol sa pagkalat ng pagkakakilanlan ni Yu sa social media, at nang malaman niya kung sino ang nasa likod ng pagkalat na yun, na walang iba kundi si Shinji, kaagad niya itong kinumpronta. Ipinaliwanag naman rito ni Shinji na nagawa lamang raw niya ang bagay na yun upang tuluyan ang manalo si Ren sa puso ni Yu, na hindi naman matanggap ni Himari kaya't nasabi niya ritong kahit na mahal niya si Ren bilang kanyang kaibigan, hindi niya pa rin raw kayang maipaubaya rito si Yu. Matapos yun, upang matulungan na ng dalaga si Yu sa pag-aaral, pumunta ang mga ito sa bahay ni Himari, at habang papasok, ipinaalam rito ng dalaga na tanging sila lamang dalawa ang tao rito pagkat kasalukuyang wala ngayon ang kanyang pamilya. Dahilan kaya't naniwala't kinabahan rito ang binata, subalit, pagpasok ng dalawa sa loob ng bahay hindi rito akalain ni Yu na nagawa na naman siyang lukohin ni Himari. Matapos yun ipinaalam naman rito ni Himari na siya ang taong tutulong kay Yu sa pag-aaral at bilang paghahanda na ilabas na rin ito ang mga kakailanganin nilang mga aklat. Kinagabihan habang humihingi si Himari ng paumanhin kay Yu dahil sa naging pangungulit rito ni Himari. Napansin naman rito ni Yu ang kagandahan muli ng dalaga dahil sa suot nito ngayong yukata na nagawa pa niyang ihambing sa magandang aksesorya na maaari niyang magawa. Samantala, dahil sa naging tingin ng binata, kaagad itong nahalata ng dalaga, kaya naman nagawa na naman itong pagtripa ni Himari sa pamamagitan ng pang-aakit niya rito.
Nang may hatid na ng dalaga si Yu sa paliguan, ilang saglit habang wala nang saplot ang binata bigla na lamang pumasok rito ang dalaga upang imungkahi kay Yu na kung papahintulutan nais niya raw na kuskusin ang likuran nito. Na siya namang hindi sigurado ng binata pagkat magkaiba raw sila ng kasarian at hindi rin raw maganda kung magkasama sila rito ng sila lamang dalawa, na hindi naman sinasang-ayunan ni Himari pagkat matalik naman raw silang magkaibigan at magiging awkward lamang raw ang sitwasyon, kung isang babae na ang tingin sa kanya ni Yu. Dahil dito, wala nang nagawa pa rito ang binata kundi ang pumayag, na siya namang hindi inaasahan ng dalaga dahilan kaya't muli itong namutla dahil sa naging pagpayag ni Yu. Subalit, habang kinakabahan at natataranta na rito ang isipan ng binata, ipinakiusap naman rito ng dalaga na kung maaari isara raw niyo ang kanyang mga mata, at nang gawin ito niyo ilang saglit agad na nitong naramdaman ang dampi ng mga palad sa kanyang balat kaya naman dahil sa sitwasyong ito hindi na nito napigilan na imulat ang kanyang mga mata. At sa hindi nito inaasahan imbes na si Himari ang kanyang makita, ang kuya nitong si Hibari ang siya palang nasa kanyang tabi na labis niyang ikinagulat. Matapos yun, habang kasalukuyan ng nagbababad ang dalawa, ikinagagalak naman rito ni Hibari na wala pa rin raw nagbabago sa pagkakaibigan ni Youth Himari at nagagalak rin siyang nagawa ng muli ng mga itong magkasundo at natutuwa rin siyang humingi na si Himari ng tawad sa kanyang nagawa kay Yu. Hindi naman maunawaan ni Yu ang nasabi ni Hibari na paghingi ni Himari ng tawad pagkat ang totoo, siya raw ang humingi sa dalaga ng tawad kaya sila muling nagkasundo. Hindi ito lubos sa kalain ni Hibari kaya naman dahil sa inis sinugod ni Hibari si Himari sa silid nito upang turuan ng leksyon dahil sa hindi nito pagtupad sa kanilang napag-usapan. Kaya naman kinabukasan habang inihahatid ni Hibari ang dalawa sa eskwelahan, napansin rito ni Yu ang bahagyang pag-iyak ng dalaga. Pagdating nila sa bungad ng campus, bigla namang sumulpot sa kanilang likuran si Ren na may seryosong tingin. At dahil napansin ng dalaga na magkasamang bumaba ng sasakyan sina Youth Himari na tanong nito sa dalawa kung saan ang mga ito nanggaling. Sinagot naman ito ni Yu at wikang galing raw siya sa bahay ni na Himari at doon siya nagpalipas ng gabi upang mag-aral para sa darating niyang pagsusulit. Dahil dito, nang maunawaan ito ng dalaga, napagdesisyonan na rin itong sumama rin sa mga ito upang makatulong kay Yu sa isasagawa nitong pag-aaral. Dahil hindi pa rin makapaniwala ang binata sa nasabi ni Ren, sa pamamagitan ng text muli niya itong tinanong kung sigurado na ba raw itong sasama sa kanilang isasagawang study session, na agaran namang pinatotohanan ni Ren pagkat ito na raw ang kanyang naging pasya. Ayon naman kay Himari hindi na raw sila maaari pang magsagawa ng study session sa kanyang bahay, pagkat nang mabalitaan ng kanyang kuya na si Hibari na makakasama nila ang isang Enomoto, nainis kaagad ito at nasabing ayaw na niyang may muling makatapak na Enomoto sa pamamahay ng mga Inuzuka. Dahil dito, nagmungkahi na lamang rito si Yu ng mga lugar na maaari nilang magamit para sa isasagawa nilang pag-aaral, pagkat, sa sitwasyon ngayon hindi na raw sila maaari pang umatras kay Ren dahil handa naman sila nitong tulungan, at isa pa mahirap na rin itong tanggihan lalo pat buo na ang naging pasya nito. Nang mapansin ni Himari ang pagiging determinado ni Yu, nagawa niya muli itong asarin kasabay ng pagpapaalala niya rito ng nakakahiyang nangyari sa kanila nung nakaraan, na ikinayamot bigla ng binata na nagresulta sa biglaang pagsigaw nito na agad namang napansin ng buong klase kaya't muli na naman itong nakatikim ng sermon sa kanilang guro. Matapos ang klase habang naglalakad rito si Yu nilapitan naman ito bigla ng dalawang dalaga, upang kumpirmahin kung si Yu ba raw talaga ang tao sa likod ng isang account na nasa post ni Himari sa social media. Nang magtanong naman rito si Yu kung ano ba raw ang kailangan nila kung sakali mang siya nga ang tao sa likod ng tinutukoy ng mga itong account, sinagot ito ng dalawa na kung si Yu nga ang taong yun nais raw nilang magpagawa rin kay Yu ng mga aksesorya na katulad sa post ni Himari sa social media. Tinanggihan naman ni Yu ang hiling ng dalawa pagkat ayon rito mayroon pa raw kasi siyang supplementary exam kaya't hindi siya makakagawa ngayon ng nais na mga itong aksesorya. Dahil dito nagawa ng mga itong magtaka pagkat tingin nila matalino naman raw itong si Yu at hindi na kailangan pang umulit ng pagsusulit. Nang wala nang masagot pa rito si Yu, agad namang namagitan sa mga ito si Shinji upang tulungan si Yu sa mga dalaga dahilan kaya't ilang saglit, napilitan na rin rito ang dalawang lumayot umalis. Samantala ipinaliwanag naman ni Himari kay Ren na hindi na raw magaganap sa kanyang bahay ang kanilang isasagawang study session, na siya namang pinanghinayangan ni Ren pagkat inaasahan pa naman niyang wala silang magiging problema. Nang magkausap naman rito sina Yu at Shinji ipinaalam rito ni Yu ang patungkol sa pagsama ni Ren sa kanyang magiging study session na lubos namang ikinatuwa ni Shinji pagkat magandang pagkakataon raw ito upang mas lalo pang mapalapit si Ren kay Yu. At dahil makakasama raw nito sa iisang lugar sina Ren at Himari tiyak na magiging maganda raw itong kwento,
Isang rom-com story kung saan si Yu ang pangunahing bida. Nang hilingin ni Yu ang tulong ni Shinji sa sitwasyon niyang ito, hindi ito pinagbigyan ng binata pagkat wala na raw sila ritong magagawa. Isa pa nakita rin raw kasi noon ni Ren ang paglalambingan ni Himari at Yu sa science laboratory. Matapos yun, habang iniisip rito ni Yu kung paano na siya magpapaliwanag kay Ren, nakasalubong naman ito rito si Himari at dito ipinaalam ng dalaga na dahil hindi na raw sila maaari pang magsagawa ng study session sa kanyang bahay iminumungkahi niyang sa bahay na lamang sila ni Yu magsagawa ng pag-aaral. Hindi naman sigurado rito si Yu. Ngunit dahil pinipilit siya ni Himari at tatlo naman silang naroroon at dahil din sa pakyut sa kanya ng dalaga di naglaon na gawa na ring pumayag rito ng binata. Subalit dahil sa magaganap na student council meeting nasabi rito ni Himari na malilate siya ng punta sa bahay ni Yu. Pag-uwi ng binata sa kanyang bahay, agad na nitong sinimulang maglinis ng kanyang silid, at matapos yun, dito na nga tuluyang dumating si Ren at nang makita ito ng binata, hindi nito rito napigil ang mamanghamuli sa kagandahan ni Ren nang dahil sa nakakabighani nito ngayong kasuutan. Nang mapansin ng dalaga na walang makikitang mga bulaklak sa silid ni Yu, ipinakita rito ni Yu ang kanyang mga inaalagaan na itinago niya sa isang cabinet pagkat ang iba kasi sa mga bulaklak na ito ay may pagkamasilan sa ibang bagay. Ikinamangha naman ng dalaga ang mga bulaklak na naririto at ikinakamangha rin niyang nagawa ito ni Yung parehong practical at maganda. Nang simulan na nila ang kanilang pag-aaral, hiningi naman rito ni Yu ang tulong ni Ren sa mga topics na hindi niya masyadong maunawaan, na hindi naman tinanggihan ng dalaga at tiniyak rin ito na matutulungan niya si Yu sa pag-aaral pagkat sa kanyang angking talino naging pangalawa siya sa kanyang klase at nakakuha rin siya ng perfect score sa 4 na subjects. Ikinagulat at ikinamangha naman ni Yu ang nasabi ni Ren. Subalit ipinagtaka rin ito kung sino ang nangunguna sa klase ng dalaga at kung sino man raw ang taong yun tiyak na palagi raw yung nakakakuha ng perfect score sa bawat subjects. Ipinagtapat naman ni Ren na si Shinji ang nangunguna ngayon sa kanyang klase subalit, nasabi rin rito ni Ren na sisiguraduhin raw niyang sa magaganap na finals ilalampaso na niya ng tuluyan si Shinji sa ranggo. Nang tuluyan ang magsimula ang dalawa sa pag-aaral, hindi naman magawa rito ni Yu na makapag-concentrate pagkat palagi itong nadidistract sa mga malalaking melon ni Ren, dahil dito pansamantala muna itong umalis ng silid upang kumuha ng kanilang maiinom. At dito habang inihahanda na nito ang kanilang maiinom, hindi pa rin mawala sa isip nito ang malalaking melon ng dalaga, kaya't hiniling nito na sana dumating na kaagad si Himari hanggat nakakaya pa niyang magpigil ng kanyang sarili. Pagbalik ni Yu sa kanyang silid, sakto namang nadatna nito si Ren sa nakakahiyang sitwasyon. Magkaganon pa man, umarte pa rin sila ritong parang walang nangyari. Ngunit ilang saglit, nilamon na nga rito si Ren ng hiya at inamin nitong nagawa lamang raw niya ang bagay na yun pagkat naamoy niya sa una ni Yu ang scent ng isang cherry sage. Naunawaan naman ito ni Yu at inamin rin ito na amoy cherry sage nga ang kanyang kama, pagkat madalas siyang uminom ng cherry sage tea bago matulog. Agad namang naunawaan ng dalaga ang nasabi ni Yu at ilang saglit muli nga itong humiga sa kama ng binata at dito nito inamin na gusto nito si Yu. Hindi na ito ikinagulat pa ni Yu pagkat ng mga panahong nag-aaway pa sila ni Himari, yun na rin ang naging unang beses na nagtapat si Ren sa kanya ng nararamdaman nito. At kung hindi pa niya noon alam ang tunay niya ring nararamdaman para kay Himari hindi niya alam kung ano ang kanyang isasagot kay Ren. At magmula rin ng araw na iyon, doon na rin nagsimulang maging direkta si Ren ng kanyang nararamdaman kahit pa nagawa na itong tanggihan ni Yu. Matapos ang naging pag-aaral ni Yu, naisip nitong gisingin na ang dalaga bago pa dumating si Himari. Subalit, bigla na lamang itong niyakap ni Ren na parabang nasa isang rom-com manga, at habang pilit pa rin ginigising ni Yu si Ren, tuluyan naman ang dumating rito si Himari kasama ang ate ni Yu. At dahil sa nasasaksihan ni Himari, pilit naman ipinapaliwanag rito ng binata ang bawat mga naganap habang patuloy pa rin itong sinusubukang kumawala sa yakap ng dalaga. Tapos yun, habang nahihiya lubos ang naging paghingi ni Ren ng paumanhin sa kanyang mga nagawa, subalit hindi na ito alintana pa ni Sakura lalo pat nalaman nito na kaklase niya noon ang ate ni Ren. Ngunit nang malaman ni Sakura na may pagtingin si Ren kay Yu, hindi ito lubos makapaniwala at hindi niya rin lubos sakalain na ang isang magandang dalaga na tulad ni Ren ay magkakagusto lang sa isang normal na lalaki. Matapos yun, nang mapansin ni Himari na hindi man lang itinanggi ni Yu ang nasabi sa kanila ni Sakura, inamin rito ni Yu na nagawa na raw kasing mag-confess sa kanya ni Ren noon, na hindi naman lubos sakalain ng dalaga at mas ikinagulat pa nito nang malaman rin itong 4 na beses na palang umaamin si Ren kay Yu ng kanyang feelings, at kahit patuloy itong tinatanggihan ni Yu, ipinagtataka ni Himari na normal pa rin ang sitwasyon ng mga ito at komportable pa rin ang mga ito sa isa't isa.
At dahil hindi pa rin maunawaan ni Himari ang sitwasyon, patuloy pa rin itong nagrereklamo kay Yu, sa rason na hindi niya matanggap na normal pa rin raw ang naging pakikisama nito kay Ren kahit pa tinanggihan na pala nito ang feelings ng dalaga. At dahil sa pagrereklamo ni Himari, aksidente nitong naibunyag sa harap ni Ren na si Ren ang childhood crush ni Yu at ang una rin nitong inibig. Dahil dito, wala nang nagawa pa si Yu kundi ang aminin kay Ren na una nga niya itong inibig noon. Subalit nasabi nitong kahit na una niya itong inibig, hindi raw ibig sabihin nun na gusto pa rin raw niya ito magpasa hanggang ngayon. Naunawaan naman ito ni Ren, magkaganon pa man, hindi pa rin ito sumuko at ginawa pa nitong inspirasyon ang mga nalaman niya mula kay Yu. Isa pa, ayon na rin sa nasabi sa kanya ni Shinji noon kung saan wala raw siyang karapatang magreklamo hanggat hindi pa niya nagagawang maging number 1 sa pamamagitan ng kanyang pagsusumikap, gagawin raw niya ngayon ang lahat upang maging number 1 kay Himari Yu. Sa madaling salita, nais niyang magdeklara ng isang giyera, kung sa nais niyang maging una sa puso ni Yu, gayon na din ang maging unang kaibigan ni Himari, isang giyera kung saan pag-ibig ang kanilang paglalabanan, pagkat ngayon, tanggap na raw niyang nagsumikap talaga si Himari upang maging main model lamang ni Yu at maging best friend nito ng halos 7 taon, kaya naman gagawin rin raw niya ang kanyang makakaya upang magawa rin niya ang nagawa ni Himari at magsumikap rin upang tuluyan siyang magwagi sa puso ng mga ito. Nang magkausap naman sina Hibari at Himari, natanong rito ni Hibari kung ayos lang ba talaga raw kay Himari ang makasama ang isang Enomoto pagkat sa ginagawa raw nito para na ring sinisira nito ang balanse sa pagitan ng pagkakaibigan at pag-ibig. Dahil dito natanong rito ni Himari kung ano raw ang kanyang nararapat gawin, na sinagot naman ni Hibari at ayon rito dapat na hindi na raw ito magsinungaling pa kay Yu pagkat kung mananatili raw itong duwag kahit kailan hindi raw ito magwawagi kontra sa mga Enomoto. Na naunawaan naman ng dalaga kaya tinanggap na nito ang pagsubok pagkat tulad ni Ren nais rin niyang magwagi sa puso ni Yu. Matapos ang naging pagsusulit ni Yu, hindi lubos akalain ng kanyang guro na makakakuha si Yu ng perfect score sa bawat subjects kaya naman nasabi nito na kung ganito pala raw katalino si Yu, nais niyang gawin raw nito ang lahat upang manatili sa ganitong scores ang kanyang mga pagsusulit, na naunawaan naman ng binata at sa isip nito ikinagagalak nito na hindi na niya kinakailangan pang umulit ng taon sa high school. So yun, dito muna natin puputulan ang recap nating ito at abang lang muna kayo dyan para sa pagpapatuloy ng ating recap at para updated kayo sa latest nating upload, click muna yung subscribe and bell button para sa upcoming pa nating mga kwento. Salamat!